Noindang ang buong pagkatao ni Patrice. Hinahalikan siya ni James sa harap ng publiko, sa harap ng mga magulang nito. Sa harap mismo ni Indira. Hinahalikan siya ng buong pagsuyo. Like James was the proudest man on earth. Or was it just for a show? Gaya noong nasa auction sila. Sukat sa naisip ay nangilid ang luha niya. Halo-halo ang mga emosyong nasa dibdib niya, pagmamalaki, pagmamahal at frustration. Frustration dahil kahit ramdam niya ang init ni James, batid niyang parte pa rin iyon ng palabas. Ngunit hinayaan niyang palalimin ng asawa ang halik na iyon. God, she likes the way James kisses her tonight. She likes being held in his arms. She likes everything about him. No, she didn't just like him, she's in love with him. Matagal na nga, di ba? Sobrang mahal na mahal niya ito. Mas mahal pa nga niya kaysa sa sarili niya. Narinig na lang nila ang malakas na palakpakan sa paligid. Kapwa nila habol ni James ang paghinga, nang pakawalan ang labi ng isa't isa. Ngayon lang sumigid sa kanya ang katotohanang lahat ng mga mata, ay nakatutok sa kanila. Napapahiyang isiniksik niya ang mukha sa dibdib ni James. Ngunit ngumiti lang si James. Looks like the CEO is madly in love. Ngunit hindi lahat ng tao ay natutuwa sa nasaksihan. His father, maybe, pero sina Indira at Stella kakaiba ang kislap na nakasalamin sa mga mata ng mga ito. Nakakakaba at nakakapangapos ng hininga. Lalo pa nang hingan si James ng speech, at isama siya nito sa pagtungo sa rostrum. I can't seem to get enough of my wife. I am addicted to her, you know. May naaninag siyang nginig sa boses nito habang nagsasalita. Sa kanila lang nakatutok ang spotlight. Habang nagde-deliver ng speech si James, ay hindi nito binibitiwan ang palad niya. Napapangiti na lang siya, nang sa pinakahuling bahagi ng short speech nito, ay nabanggit ang pangalan niya. And I am ever so thankful for this beautiful woman beside me. If not because of her, I may have wandered around, nang walang direksyon sa buhay. Di siya nag-iwas ng mukha ng kintalan ng halik ang mga labi niya. My wife keeps me grounded and sane and unbelievably happy. Totoo man o palabas lang, parte man ng pagpapanggap o hindi, at least, for now, siya ang pinakamaligayang babae sa mundong ibabaw. And maybe, the prettiest. Ganito pala kapag in love, feeling maganda at ang paligid, ay animo na pupuno ng makukulay na mga rosas. That was quite a show. Kakalabas niya lang ng cubicle sa loob ng restroom, nang salubungin siya ni Stella sa labas ng pintuan ng cubicle. Nakahalukip-kip ito habang nakatitig sa kanya. Halatang inaantabayanan ang paglabas niya. Nagugas siya ng kamay, at sa salamin ay sinalubong ang mga titig ni Stella. You are acting like an irresponsible love-struck teenager, Jay. Para kang bumabalik sa kabataan mo, when you paraded women in your dorm. That was a long time ago, Stella. At college days pa natin yun sa US. Yes, a long time ago at ako ang laging nagwawalis ng kalat mo. Pag ayaw mo na sa babae mo, pinagpapanggap mo akong girlfriend mo. May trace ng hinampo at sama ng loob ang boses ni Stella. May gusto kang sabihin, Stella. Straighten your act. Maybe, natutuwa ang mga tauhan mo, but to your competitors, you are showing some weakness. Bumangon ang inis sa dibdib niya. It's the least of your worries. Pinunasan niya ng tisyo ang mga kamay at hinarap ito. Now, go back to the party and meet some people. Meet a man. Have a life. Panandaliang nagdaan ang pait sa mga mata nito. Stella has been a family friend, a female best friend kung tutuusin. Ngunit may mga pagkakataong naiisip niya na mahigit pa kesa pagkakaibigan ang pagtingin nito sa kanya. But no, magkaibigan lang talaga sila. Nilinaw ito ni Stella noon pa. You're ridiculously outrageous. Nagpakawala muna ng buntong hininga ang babae bago lumabas ng restroom. Sumunod na rin siya at hinanap ang asawa. Looking for her. Si Polly na tumabi sa kanya sa binakanting upuan ni Patrice. Sumandal ito sa sandalan ng upuan, at matamang siyang tinitigan. Hindi lang niya basta sekretarya si Polly. Kaibigan na rin itong maituturing. A family friend. Anak ito ng sekretaryang matagal na panahon ring nagsilbi sa ama niya. Nang magretiro ang ina nito, ay ito ang humalili. Kung tutuusin, halos sabay silang lumaki ng babae,
kaya't naging malapit sila. Nandoon siya Sinundan niya ang tingin ni Polly. Kay Patrice na malawak ang ngiting nakipagsayaw sa ama niya. Tila hinahawi ng mga mata niya ang anumang balakid na maaaring makasagabal sa paningin niya patungo rito. Her smile is contagious. Ngiting totoong totoo. Napapangiti na rin siya nang wala sa oras. He smiled knowing that he was able to bring back that smile in her eyes, after her painful heartbreak. He hoped so. You love her, James. Masaya siya sa piling nito. She made him feel complete, and enough na hawakan lang nito ang mga palad niya ay okay na siya. Kapag napag-iisa ang mga katawan nila, iba yung sense of satisfaction at completeness ang ipinadarama nito sa kanya. Beyond the personal satisfaction ay may naabot itong kasulok-sulukang bahagi ng pagkatao niya, na ito lang ang may kakayanang lakbayin. Nagiging possessive na rin siya sa asawa. Tanggapin man niya sa sarili o hindi, habang lumiligid ang mga araw at nalalapit na magwakas ang isang taon, ay nakakaramdam siya ng takot sa napipintong paghihiwalay nila. Pero hindi siya sigurado. Bago siya bibitaw ng mga pangako, kailangan niya munang makasiguro. Nang bigla ay napagawi sa kanya ang paningin ni Patrice. Pansamantalang nag-slow motion ang galaw nito, sa sinasabayang jazz, sa gitna ng mga taong pamaron, at pumarito sa espasyong nakaambang sa pagitan nila, ay nag-ugnay ang mga titig nila. Then, that sweetest smile flashed on her lips once more. A smile that he wanted to be only his. God, nahigit niya ang paghinga simply by just looking at her. Patrice is beautiful and simply breathtaking. Hindi lang nito alam kung gaano. Hers is a beauty na kapag tinatitigan ay mas lamilinaw. Then, he caught a glimpse at those pair of legs. He could take her right at this instant. Pero hindi niya gagambulin ang kaligayahang nakapinta sa mukha nito ngayon. Tonight was all about her. About making her feel herself. Nababagay rin ito sa mundo niya. Tell me the sun is blue, kung hindi ka pa in love sa lagay na yan. Naputol ang magkaugnay nilang mga titig ni Patrice. Napalingon siya kay Polly. It's either pride or takot. Takot ka nga siguro, James, kaya ayaw mong aminin sa sarili ang nasa puso mo. Well, isang tanungan lang naman sana yan, lalo pa at magkasama kayo. I am telling you this not as your secretary but as a friend. Wala siyang maapuhap na isagot. Pero may problema. Nalukot ang noo niya. Ano? Outside. Dinala siya ni Polly sa labas ng bulwagan. Sa gawing pool bar kung saan hindi matao. Dahil weekdays ay iilan lang ang naroroon. Umupo sila sa isa sa bakanteng mesa. Dapat bukas ko sana sasabihin, pero kailangang malaman mo na. What is it, Polly? You are killing me. May bumubulong sa kanyang utak, na hindi lang isang simpleng bagay ang napipinto nitong sabihin. Sa puso niya ay kumalat bigla ang hindi maipaliwanag na kaba. May tambol sa kanyang dibdib na patuloy sa pagbayo. Kinuha ni Polly mula sa purse nito ang cellphone, at may ipinasilip mula roon. Isang dokumento ang nakazoom sa gallery nito. Kasabay ng paglinaw ng mga letra ay ang mas pag-igting ng tila lindol sa kanyang buong sistema, at ang panggiginig ng mga kamay, sinumar. Patrice Del Mundo. Tuldok. She should be Patrice Del Mundo Villamor his wife. Maang na napatitig siya kay Polly, na tahimik na inoobserbahan lang ang magiging reaksyon niya. Nakuha kong dokumento mula sa kakilala ko sa tanggapan ng PSA. Nanlamig ang kanyang mga kamay sa natuklasan. He is now holding the proof of his fake marriage. Hindi niya maintindihan. Ang hirap isaksak sa kamalayan ng lahat ng ito. Patrice and him are married. They were Wednesday one chilly morning, sa mismong bahay ni Ninong. How could this ever happen? It's beyond his comprehension. One way or the other, she will find out, James. It was frightening. Paano kapag nalaman ni Patrice ang tungkol dito? Hindi pa man ngunit nakikinikinita na niya ang galit na sasambulat rito. Nanlamig ang buong katawan niya sa naiisip. Pakiworry niya ay naubos lahat ng likido niya sa lalamunan, at ang lahat ng pawis, ay nagsilabasan sa lahat ng butas niya sa katawan. How is this possible? We married? Alam mo yan. Ikaw pa nga ang bumili ng wedding ring namin. He looked at Polly as if magagawa nitong ibigay ang mga eksplanasyon sa puzzle na ito. Huwag mo na munang guluhin ang isip mo.
Mag-isip ka na lang ng solusyon sa problemang ito. What can I do, Polly? Sa tanang buhay niya, alam niya ang lahat ng gagawin. May solusyon siya sa lahat ng mga problemang kinakaharap. Pero hindi sa bagay na ito. Legal na usapin yan. Maaari mong pagalawin ang pera, pwede mong pikiin ang mga dokumento. Once she knew, makakaya mo bang salubungin ang galit niya? I am a woman. 2. J. If I were to put my feet on Patrice's shoes, baka hindi lang sampal ang makuha mo mula sa akin. Tinapik siya ni Polly sa braso, at nagpatiuna na itong bumalik sa venue. How did this happen? Mentally, binalikan niya ang araw na kinasal sila ni Patrice. Pareho silang pumirma ni Patrice sa marriage certificate. Saan ba nagkaaberya ang lahat? He could vividly remember how shaky her hands were, kung paanong ginagap niya iyon, para mabawasan ang takot nito. When in fact, he was as nervous as her. Isang malaking sugal ang inalok niya kay Patrice, and she gambled with him. What if malaman niya? No. Kailangan niyang makausap si Judge Hernando. Tumayo siya mula sa kinauupuan. Nagtungo sa isang hindi mataong lugar, at doon ay nagpalakad-lakad ng ilang beses, habang nasa baba ang isang palad, at nakatukod sa baywang ang isa pa. Napupuno ng tensyon at takot ang puso niya. Suddenly, he felt the urgent need to be with Patrice. Naglakad siyang pabalik sa venue, at unang tiningnan ang kinaroroonan nito at ng ama. There she was, Gali dancing with his father. Nakapagkit pa rin ang kasiyahan sa mukha nito. Dad, can I have my wife back? May urgency sa boses niya. Di niya naiwasan ang paglandas ng nginig sa kanyang lalamunan. Pati mga mata niya, ay nasisigurado niyang may kalangkap na takot. Can I have my wife back? Oh, wife. It naturally slid from his throat. Napahinto sa pagsasayaw ang ama at si Patrice. His dad painted a smile on his face. Mismo na kaagad itong manugang ko, na nagtiyagang kausapin at samahan ako. We just need to go somewhere. Nagtatanong ang mga titig ni Patrice, ngunit hindi na nagreklamo pa. Dad, sama muna ako sa asawa ko. Asawa ko. Ngayon lang niya narinig sa bibig ni Patrice, na tinawag siyang asawa. Asawa ko. May tunog na pag-aari and it sounded so good beautiful coming from her beautiful mouth. Kaagad niyang ginagap ng mahigpit ang braso nito. Inihatid muna nila ang ama sa mesa nito, bago niya ginagap ang kamay ng babae, at iginiya ito palabas ng bulwagan. Bago tuluyang nakalayo, ay nakaugnayan pa niya ang mga mata ni Polly. Sa mga mata ay naruroon ang pag-uudyok na gawin niya ang tama. Jay, saan tayo pupunta Jay? Kapag tinatawag siya nito sa ganoong pangalan, ay hinahaplos ng iba yung tuwa ang puso niya. Bakit ngayon pang nagsisimula na itong maging kampante sa piling niya? Iiwanan mong party mo. Nang nakasakay na sila sa kotse ay tanong nito. Siya na mismo ang nagmaneho at pinauwi si Mang Carding. He needed to be alone with her. Hinay-hinay lang, lampas 60 ka na. Para kang nakikipagkarera, malumanay na paalala ni Patrice sa kanya, habang dinantayan ng mainit na tapik ang kanyang braso. Yes, he was in a race. He was racing against something, against the truth. Habang nagmamaneho ay panay ang ginawa niyang paghawak sa palad nito. Curious man ito ngunit nanatiling tikom ang bibig. One thing that he really admired about her, ang munting pagsuporta sa lahat ng gawin niya. Kung ano ang gusto niya. Hinahayaan siya nito, sinasabayan. She is so generous. Lagi itong nagpapasalamat sa kanya, sa anumang bagay na nagagawa niya. But truth be told, siya ang mas dapat na magpasalamat rito. May problema ka ba? Meron. Malaki. Malaking malaki. Nang hindi siya sumagot, ay umusad ito palapit sa kanya, at isinandal ang ulo sa balikat niya. Kumalo sa buga ng air freshener ang nakaliliyong bango ng shampoo na gamit nito, pati na ang velvety perfume na iwinisik nito sa katawan. Ikaw si James Villamor. Ano man yang iniisip mo, malaki man o maliit na problema, makakaya mo yang lusutan. Ikaw kaya si Superman. Mariin siyang napapikit ng saglit. Pinapalakas nito ang loob niya, at pilit na nilangkapan ng saya ang tinig. No, you're wrong, Patrice. Hindi ako si Superman. I am more of the villain oras na malaman mo kung anong nagaganap.
He is Lex Luthor and Thanos combined into one at the minute. Hanggang sa marating ang bahay nila, ay nanatili siyang tahimik, pero sa likod ng kanyang utak ay ang samot-saring kaisipan. Hindi pa tayo papasok. Antag ni Patrice nang hindi siya tuminag, ilang sandali ang nakalipas. Patrice, gaano ba kalawak ang pangunawa mo? Kumunat ang noo nito sa tanong na iyon. Ano bang klaseng tanong yan? Paano kung hindi niya may tuloy ang sasabihin? Thoughts were warring inside his mind, pero kung gaano ita-translate ang mga iyon bilang pangungusap, ay sadyang napakahirap. May bikig sa kanyang lalamunan. Pinangangapusan siya ng hangin sa dibdib. He never felt so weak but tonight, all courage were lost. Wala. Dumukwang siya upang ipagbukas ng pintuan si Patrice, nang hindi siya bumababa. Mauna ka na sa silid natin. Aakyat din ako maya-maya lang. Atubili man ngunit sumunod ito. Naiwan siyang napag-isa, tuliro ang utak, malalim ang iniisip, ngayon lang siya pwedeng magmura ng malaya. Galit siya, naiinis sa circumstansya. Gusto niyang paulit-ulit na suntukin ang manibela, pero tanging sa hangin naglanding ang nakakuyom na kamao. Tell her before she finds out first. Naalala pa niya ang sinabi ni Polly. Napasubsob siya sa manibela. Bakit ngayon pa? Bakit? Ilang sandali muna ang pinalipas niya bago pumanhik sa loob. Ilang buga muna ng hangin ang kanyang ginawa, bago nagpas siyang ipihit ang serador ng pinto. And surprises of all surprises. Patrice was standing all naked at the foot of the bed. Umawang ang bibig niya sa nakahaing kagandahan sa mga mata niya. Halatang hinihintay siya nito, at sinisiguradong ito ang mabungaran oras na pumanhik siya. May kakaibang kislap sa mga mata nito. Prominent ang hiya. Namumula ang mukha nito, habang pinapasada niya ng titig ang alindog nito. Patrice, mukha kasing ang gloomy mo, kaya naisipan kitang pasayahin. Nakatungo ito sa sahig. Ang mga kamay ay ikinikiskis sa harapan. Halatang kabado pero nilunok ang hiya and bravely, she mustered all courage para gawin ito. And he could almost cry for what she did. Napupuno ng kaligayahan ang puso niya. He, somehow, felt so special. Aaminin siyang nag-iinit ang bawat himaymay sa katawan niya. Ito naman talaga ang epekto ni Patrice sa kanya. But do I have the right to touch even the tip of her hair? Nahihiya siyang hawakan ito. James, ayaw mo. Kumaralgal ang boses nito. Mas namula ang mukha. Nagtasbaba ang dibdib. Something punched his gut, while seeing her bit her lips and held back tears. Sa lahat ay ayaw niyang nakikitang lumuluha ito. Isang tuklas na kahinaan iyon sa kanya. Her tears were his kryptonite. Oh, Patrice. Inisang hakbang niya ito, hanggang sa nakatayo na sila malapit sa isa't isa. Inabot niya ang kumot sa kama, at ibinalabal iyon sa katawan nito. Tuluyan nang nalaglag ang luha nito sa ginawa niya. Ayaw mo nga. Sorry. If you only know. Buong higpit niyang niyakap si Patrice. Hindi naman kasi talaga maganda ang katawan ko. Hindi kagaya nung kay Stella. Itinaas niya ang baba nito. Saan ba nanggagaling yan ha? Is she jealous? Gusto siya ng nanay mo para sa'yo. She's pretty, sexy, no, super sexy. Nakakahiyang tumabi sa kanya. Kasi, enough. Nahinto ang sasabihin nito, nang ipatong niya sa bibig nito, ang hintuturo. You are beautiful, Patrice. So beautiful and sexy that all I think is getting you into bed all the time. I have taken you countless times already, but you always make me come back for more. Sa bawat beses na nagtatapos tayo, I always end up craving for you. Kaya, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. To me, you are a goddess na hindi ko pagsasawa ang paulit-ulit na angkinan. I am addicted to you. Inalis nito ang kamay niya at matapang siyang tinanong. Pero bakit ayaw mo? Kumikislap ang mga mata nito. Alam mo bang nilunok ko ang pride ko? Kahit nakakahiya, naglaglagan na nga ang mga luha nito. Gusto talaga kitang poligayahin, James. Gusto kong alisin ang mga agam-agam mo. Ayaw kitang nakikitang nalulungkot, nasasaktan ako. And do you think this would make me happy? He is a perennial hypocrite. Making love with her is phenomenal. It is heaven. As much as he could, he held his sanity.
As long as he could, he gripped to what was right or wrong, dahil kahit ang hawakan man lang ito, ay wala siyang karapatan, but his body and soul betrayed him. Huwag mo naman akong ipahiya ng ganito. Parang batang pinahid nito ang mga luha, sa pamamagitan ng likod ng palad. She was so vulnerably fragile in his eyes. Kahinaan niya ang mga luha nito. Ang lahat ng pagtitimpi, ay kusang naglaho and before he knew it, sakop na niya ang bibig nito. Their kisses were hungry. I don't care with morality, James, with right or wrong. Being beside her and feeling her softness was like a drug he never wanna let go of. Tinulungan siya ni Patrice na haborin ang suot niya. Sa nagmamadaling mga kilos, habang magkahugpong ang mga labi. Walang nais na bumitaw. Then, that flare of heat consumed them once more. Binaybay niya ang lahat ng sulok ng katawan ng asawa. His lips and fingers even landed every toes on her feet. Patrice is his, he will make sure of that. Gagawan niya ng paraan ang lahat. Siya lang ang may karapatang humawak sa katawan nito ng ganito, ang damama sa pag-aari nito. Para sa kanya lang ang bawat ingay at bawat init na ilalabas ng katawan nito. His and his only. Oh, God, Patrice. He settled on her with one swift move, he glided deep into her flesh. But she remained too tight after all the love-making they did. Nahihirapan pa rin siya. Another deep and their bodies united once more. She is a wonderland. Being beside of her makes him forget all his worries, being on her is a paradise. At sa bawat nakikita niya ito, at nararamdaman ang katawan nito habang nakapikit ay mas nag-iinit siya. Ang malalim at mabigat nitong paghinga ay musika sa kanyang pandinig. Akin ka lang. Kaya mas nilaliman niya ang bawat halik dito. Mas naging makapangyarihan ang bawat ginagawa niya dito. Tila ayaw nitong magkalayo ang mga katawan nila. Napapasubunot na ito sa buhok niya ngunit malayo siya sa nasasaktan, mas naging okay iyon sa kanya. Patrice whimpered as he hungrily claimed her. Malalim ang bawat paghinga nila sa isa't isa. He pinned her on the bed by holding her waist. Mas lalong nagiging magkaugnay ang nag-iinit nilang mga katawan. Isa pang nakayayanig ang ginawa nito at muli ay magkasabay silang napangiti sa isa't isa. Pumagal ang mga ginawa niya hanggang sa hingal siyang bumagsak sa katawan nito. Niyakap niya ito ng mas mahigpit pa. Hindi siya umalis sa katawan nito. He wanted himself buried within her softness and feel her heavy breathing underneath his body. Tinunghayan niya ang mukha nito. She looked flushed, nakapikit. Gusto niyang maiyak. Patrice is the most generous woman he could ever meet. Realization hit him. Walang bagay na hindi ibinibigay si Patrice sa kanya. Patrice is his silent anchor. Pinapanatili siyang kalmado at nakaapak ang mga paa niya sa lupa. Life without her wouldn't be the same. It's enough for now. He kissed her forehead so tenderly. Nakatulog na ito kaagad makalipas ang ilang minuto. Pagod ito ngunit mas piniling pasayahin siya. You just don't know how you bring joy and trouble to my heart, at the same time. At hindi siya mapapagod na pagmasdan ang maamo, at inosenteng mukha nito, ang masuyong haplusin ng paulit-ulit. Pinatakan niya ng masuyong halik ang natutulog na asawa. Yes, she is his wife. Walang magbabago. Hindi ito kailanman mawawala sa kanya. He has decided to keep her and be his. You will be my wife. We will be together for a long, long time. Hindi niya namamalayang may mga butil ng luha ang pumatak sa mga mata niya. May naglandas patungo sa pisngi ng asawa. Kaagad niya yung pinunasan gamit ang hintuturo. Maingat siyang umalis sa taas nito. He rode on her side. Swabe niyang inilusot ang kanang bisig sa ilalim ng ulo nito. Gamit ang kaliwang braso ay hinapit niya itong palapit sa katawan niya, at mahigpit na niyakap. Aayusin ko ang lahat. Aayusin ko, I promise you that.